Sa puntong ito, makakapanayam naman natin ang dating tagapagsalita ni dating First Lady Imelda Marcos, si Ginang Cherry Covarrubias, at kayo rin po ma'am ang nag-organize nung loyalist, tama po ba? Loyalist for Marcos? Marcos Loyalist. Marcos Loyalist. For God, Country, and For People. God, Country, and We People. put up the headquarters in Quezon City. Kailan niyo po ito in-organize, ma'am? Actually, nag-organize ako ng Marcos Loyalist for Marcos Tolentino una during the snap election. Alright, okay. And then, nang bumalik na si Mrs. Marcos, itinuloy ko. We put up the headquarters in 1995. Kailan po ba kayo naging close sa pamilya Marcos at paano po yung circumstances? Dumalaw lang ako sa kanila sa Hawaii because I believe in the legacy of the late president. Pero even before the snap elections, kayo po ba ay Marcos supporter na? Marcos supporter in the sense na, yeah, I believe in the legacy of the late president. Pero hindi ako supporter na I go out of my way. Doon lang sa yung inorganize ko na during this snap election. I helped for the campaign. Naging close lang talaga kayo sa pamilya Marcos nung umalis na sila ng Malacanang? When they were in Hawaii already. Pumunta po kayo talaga sa Hawaii? Kasi dumalaw lang ako, may bahay ako sa San Francisco. I bought a house in San Francisco in 1984. Magpapa-enroll lang ako, magpapaaral ako ng mga anak ko. Kaya lang na-late sila ng enrollment in 1984. So, 1985. Nagkataon naman may snap election. So, sabi ko, since nandito pa kami, sabi ko, I might as well organize the Lady Summer movement. Para makatulong naman ako, sabi ko. But they don't know na tumutulong ako na I organize that organization. No? Kaya lang nung punta na sila sa Hawaii, dumaan ako sa Hawaii. And then, kasi nababalitaan ko, sequestered lahat. Alam mo yon, yung mga Ilocanos doon, kanya-kanyang tulong, may nagdadala ng kaserola, may nagdo-donate ng kaldero, kung ano-ano. So, dumaan ako, ganun din ginawa ko, tumulong din ako in my own. Parang pagiging Kristiyano. And then you became very close with the family. Yeah. Yeah. Gaano po ka-close? Kanina nagkukwentuhan tayo na talagang they would ask you to do certain things, pumunta dito on their behalf. Tama po ba? Yeah. I was the first emissary of the late president, kay Senator Johnny Enrile. He was then the Secretary of National Defense. So sabi niya, Cherry, sabihin mo kay Johnny, pabalikin ako para masagot ko itong lahat ng mga allegations ng human rights violations at saka ng ill-gotten wealth na sinasabi nila. It's not ill-gotten wealth. So ayun, pabalik-balik ako. Report ko sa kanya. May minsan pinapapunta rin kayo sa ibang bansa. Sabi niyo pinapunta kayo sa Sierra Leone in Africa. One time, tumawag sa akin si Mrs. Marcos. I was in San Francisco. Sabi niya sa akin, Day, pinatatawag ka ni Sir. If you can come. Sige ma'am, sabi ko, daw was tanghali. Bakit? So, sabi ko, hindi naman sinabi. So, sabi ko, sige ma'am, sabi ko, sumakay kagad ako. Kasi, ang flight naman ng San Francisco to Hawaii, maraming flights yan. So, dumating ako hating gabi. Pinasundo ako ni Mrs. Marcos nung kanilang limousine. Tapos, doon na rin nga ako niya pinatulog sa kwarto niya, sa katabi ng kwarto ni Little Amy. Tapos sabi niya, dahil kausapin mo si Sir. So the following day, ayun, nag-usap kami ni Sir sa kabilang kwarto lang naman. Kasi dumating ako, tulog na eh. Sabi niya, Cherry, punta ka sa Sierra Leone. In Africa? In Africa. Sir, sabi ko, hindi ko alam yan. Pero bakit ano Sir ang gagawin ko? Ano Sir ang gagawin ko? Sabi niya, meron akong plano na bibilhin kong gold refinery, sabi niya. Ganun ba, Sir? Sabi gold ko, refinery gold is refinery. tunawan ng ginto? Gold refinery o tunawan ng ginto. Ano daw ipapatunaw na ginto? Hindi ko alam. Basta, siyempre, inutusan ka, no? Tapos, sabi ko, Sir, paano ang visa ko? I have to apply. Sabi niya, kuha ka na lang ng visa mula doon sa San Francisco, papuntang London. And then, pagdating mo ng London, sabi niya, meron kang pupuntahan na tao. So, binigay niya sa akin ng number. So, yun, kinausap ko, and then yun na ang nag-arrange ng visa ko papuntang Sierra Leone. And then we went to Sierra Leone. And then I talked to the guy na sinabi niya. Pero natuloy ba ito or hindi? Hindi natuloy kasi pagbalik ko,
may inutos naman si Mrs. Marcos sa akin. Kasi dalawa nag-uutos sa akin eh. Mrs. Marcos at saka si dating presidente. So sabi ko, sir, may inuutos sa akin si ma'am. Sige, Alright. sabi niya, Okay. patatawag ko na lang yung tao, sabi niya, para pumunta na lang dito, and then ayusin mo muna kung ano yung inuutos sa'yo ni ma'am. Okay, okay. Moving forward, ngayon kasi kabi-kabila yung mga protesta tungkol dito sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ikaw personally, bilang isang Marcos supporter, anong reaction mo tungkol dito? Papasalamat kami na talagang finally, sabi ko nga, truth prevails, yung siyam na maestrado na desisyon in favor of the burial of the late president. So we're happy, we're glad. Pero ngayon nga, kabi-kabila yung mga protesta, marami mga bata, mga estudyante. Yun nga ang nakakaawa kasi yung mga estudyante, alam mo naman na hindi nila naintindihan ang kasaysayan. Sabi ko nga, the best thing that ever happened to our country was when Marcos declared martial law. Grabe ang kaguluhan noon. Alam mo, estudyante ako nung panahon na yun. Sinasabi nga sa akin ng tatay ko, huwag kang sasama sa mga rally. Kasi baka mamaya mabalitaan na lang namin na nakulong ka, na-disgrasya ka, mapunta ka sa ospital, tapusin mo ang pag-aaral mo. So I followed yung sinasabi sa akin ng parents ko. Grabe, pinasabog ang Plaza Miranda, nahuhuli yung maraming armas, no, na pinapasok dito ng CPP-NPA, yung... Pero marami rin pinatay nung panahon ng martial law. Alam mo, ganito yon, no, yung mga pinatay na yan, yung kaso sa Hawaii nung mag-file yung human rights, yung claimants, 3,000 lang, no? Yung sinasabing claimants, doble-doble pa ang pangalan, yung iba away ng mag-asawa, away ng mag-boyfriend, nakalagay na doon na victims. Pagkatapos yung abogado nila, si Mr. Swift, pumunta dito, naglagay ng mga tables kung saan probinsya, sa amin ang daming inilagay. Tapos sabi niya kung sino mga biktima ng ni Marcos, pumunta dito magpalista. Hanggang sa dumami na sila ng dumami. So, what are you trying to say? What I am trying to say is, walang katotohanan. Masyado nilang pinalaki. Kasi sabi ko nga, Marcos has no human rights case in the Philippines. Nung mawala si Marcos sa Pilipinas, nag-file sana siya. Hindi naman sila nag-file dito sa Pilipinas. Mas inano nila yung claim ng pera sa Hawaii. Pagkatapos ngayon, sasabihin nila biktima sila, saan sila nanggaling. Okay, okay. Kasi ang sinasabi ng ilang mga tao ay parang historical revisionism daw yung ginagawa. Parang binabago natin yung kasaysayan by burying Mr. Marcos in libingan ng mga bayani. Parang ano mangyayari doon sa mga ipinaglaban ng People Power Revolution noong 1986 and yung restoration ng democracy sa Pilipinas? Alam mo, unang-una, hindi ako naniniwala. Hindi kami naniniwala na restored ang democracy. Unang-una, hindi naman namatay ang demokrasya eh. Nagdeklara lang si Marcos ng martial law because that was necessary. That was at the height of the Cold War, ang daing kaguluhan. Walang choice ang presidente kundi pagtanggol ang bayan. Ito ang pinakamagandang instrument, no, the declaration of martial law to prevent the violent takeover of the communists, no. Kaya nga kung sasabihin babaguhin natin ang kasaysayan, talagang baguhin natin na maitama. Kasi sino itong mga nagsasabing tawag dito mga biktima sila? Bakit noon hindi nila hinarap yan na biktima sila? Kasi alam mo, sila mismo, yung mga nahuhuli ng mga ng military, ng mga CPP-NPA, nagiging agent ng ating armed forces, dinudukot nila ang pamilya. Okay, okay. Going back doon sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, kayo po ba ay na-inform tungkol doon sa paglilipat kay Marcos noong November 18 sa libingan ng mga bayani? Ano po yung information na nakarating po sa Yeah, I inyo? was informed. Actually, I received a text message on the evening of Wednesday, about 9:30. So, ando doon nga kung saan kami pipwesto, kung saan kaming yung designated place.
um, 21 gun salute, yung mga lahat ng seremonyas na yan. Kaya lang, yung mga leaders ko, naisip ko, kasi nangyari na ito yung nasa Supreme Court kami. Kasi we were in Supreme Court, vigil, tapos lalo na nung manalo na. Tapos, nagkakaroon ng clash eh. Kasi gusto pumasok ng mga anti-Marcos. Sabi ko, delikado ito kung magkaroon ng clash. At saka nababalitaan naman namin na talagang pipigilan nila. So sabi ko sa mga leaders namin, wag na lang tayo pumunta. Pumunta na lang tayo after kasi sayang naman yung solemnity ng ceremony na ito yung pangarap namin na maayos na libing para sa aming dating presidente na tinuturing naming hero. At may, so, yun. Ngayon po ba may balak din kayong mag-vigil? Kasi ang daming mga protesta ngayon, may balak din ba yung grupo ninyo na mag-protesta rin or mag-vigil din? Wala. Meron lang kami mamaya Thanksgiving Mass. Thanksgiving Mass lang. Sa Tagaytay kasi request ng aming mga Marcos loyalist, bandang Laguna, Tagaytay, na kulang ng mga pamasahe. Alam mo naman kami, kanya-kanya na doon. Kasi lagi naman kami nagmamas sa libingan ng mga bayani. Alright. And with that, maraming salamat po sa inyo. Mga kapuso, Cherico Barubias, ang founder ng Marcos Loyalist for God, Country, and People at dating tagapagsalita ni dating First Lady Imelda Marcos. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you.